Sa pagpapatuloy ng nagaganap na kaguluhan sa Israel, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nasasawi at nadadamay sa bakbakan. Ang iba't ibang bansa ay nakikisali na rin. Mayroong sumusuporta sa Israel at marami rin ang sumusuporta sa Palestina. Alam mo ba na may pagkakataon na pinagtulong-tulungan ng mga Arab nations ang Israel? Mga bansa katulad ng Egypt, Syria, Jordan, Saudi Arabia at Iraq at iba pang mga Arab nations na nais mangyari ay mapabagsak ang Israel. Ako po si Royce and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Magmula nang magtagumpay ang Israel sa mga digmaan noong 1948 at 1956, ang Arab Coalition na pinamumunuan ng Egypt, Syria, Jordan ay gustong-gustong pabagsakin ang Israel dahil sa geopolitical disputes. Pero hindi ito lingid sa kaalaman ng Israel, kaya naman pinaghahandaan din nila ang maaaring pagsiklab ng mga digmaan. Noong May 13, 1967, isinumbong ng Soviet Union ang isang maling impormasyon sa Ehipto tungkol sa di umano'y pagpapadala ng Israel Defense Forces ng 11 to 13 brigades bilang pagpapalakas ng puwersa at plano daw nitong umatake sa Syria. Bilang pagtugon, ipinadala naman ng Egypt ang kanilang hukbong militar sa border ng Sinai at inutusan ng United Nations peacekeeping body na lisanin ang peninsula. Tinanggihan naman ng Israel ang United Nations Emergency Force sa side ng kanilang border. Sa mga sumunod na araw, pinakilos ng Egypt, Israel, Jordan ang kani-kanilang mga puwersa. Nagpadala rin ng puwersang militar ang Iraq sa Jordanian samantalang tumugon naman ang Saudi Arabia sa kagustuhan nitong sumali sa napipintong digmaan. Pero ang talagang naging ugat ng pagsiklab ng kaguluhan na ito ay nang harangin ng Ehipto ang mga barko ng Israel sa Straits of Tiran noong May 22 to 23, 1967. Noong June 1, 1967, binuo ng Israel ang National Unity Government na kalaunan ay nagdesisyon na magdeklara ng digmaan sa mga kalabang bansa. Napakalaki ng advantage ng Arab Coalition na binubuo ng mga bansang Egypt, Jordan at Syria kumpara sa military forces ng Israel. 240,000 na highly trained na mga sundalo ang ipinadala ng magkakaalyadong bansa samantalang 100,000 naman ang puwersa na nakadeploy sa Israel. 2,504 ang tangke ng Arab countries samantalang 800 naman sa Israel at pagdating naman sa mga aircraft, 957 kontra sa 300. Nagplano ang Israel na lumusob noong June 5, 1967 kung saan nakafocus ang kanilang puwersa sa pagwawasak sa Egyptian aircrafts. Samantala, pinagtakpa naman ng mga Israeli media ang mga pangyayari na ito sa pag-publish ng mga false report na nagbabakasyon lamang ang mga sundalo habang ang mga piloto ay nasa usual training at intel gathering. Sinira rin ng Israel ang tracking antenna ng United States upang hindi makarating dito ang mga magaganap sa Sinai Peninsula. Nagkaroon ng surprise attack ang 200 Israeli aircraft sa 14 Egyptian airfields na talaga namang hindi nito inaasahan. Agad na nasira ang 338 Egyptian aircrafts at nasawi ang 100 piloto sa loob lamang ng 3 oras. Samantala, gumanti naman ng Jordan at Syria sa Israel sa ginawa nitong surprise attack sa Egypt. Pero inatake rin ng Israel forces ang airfields ng Jordan at Syria na umubos naman sa lahat ng 28 Jordanian aircraft, 53 Syrian aircraft at maging sa mga eroplanong ipinadala ng Iraq. Isang malaking tagumpay ang tinawag na Operation Focus ng Israel kung saan nalagasan lamang sila ng 19 planes sa pag-ataking ito. Kaya naman ang dating lugi sa labanan ay nakakalamang na ngayon pagdating sa puwersang panghimpapawid. Nang magsimula na ang ground assaults, nagmumula sa 3 malalakas na puwersa ang kalaban ng Israel, ang Sinai Front, Jordanian Front at Syrian Front. Sa Sinai Front, nandiyan ang puwersa ng Ehipto na binubuo ng 7 Division. Nagtataglay sila ng 100,000 sundalo, 900 to 950 tanks, kaya naman dito idineploy ng Israel ang kanilang 3 divisions na aabot sa 70,000 na mga sundalo at 700 na mga tangke. Plano ng Israel ay sorpresang muli ang Egyptian forces sa pagsasagawa nito ng malawakang airstrike
at sa pag-atake sa northern and central routes ng Sinai Peninsula. Sa pangunguna ni Major General Israel Tal, sinimulan ng 3 brigada ng Israel ang pananalakay sa Arish. Plano nilang palibutan ang Khan Yunis, habang ang mga paratroopers naman ay inatasang salakayin ang Rafah. Noong una, hindi masyadong pinansin ng Egypt ang pag-ataking ito dahil sa pag-aakalang diversion lamang ito ng Israel, pero kalaunan ay nag-deploy na rin sila ng kanilang 60th Armored Brigade. Pero hindi na nito napigilan ang mga sundalo ng Israel na makarating sa Khan Yunis Railway Junction sa loob lamang ng 4 na oras. Matapos ito ay nakapag-advance ang IDF sa Sheikh Zayed kung saan tinalo nila ang Egyptian forces dahil na rin sa puwersang panghimpapawid ng Israel. June 6, 1967 nang pasukin ng 79th Armored Battalion kasama ng 7th Brigade ang Arish. Parang ghost town ang lugar na ito, pero ilang saglit lamang ay pinaulanan sila ng bala ng mga nagtatagong Egyptian forces. Naging mainit ang bakbakan na ito pero nagawa pa ring makuha ng Israel ang teritoryo nang dumating ang kanilang reinforcement. Matapos ito ay hinati ng Northern Division ang kanilang pwersa. Ang isa ay nagpatuloy sa pananalakay sa Suez Canal habang ang ikalawang tropa naman ay nagtungo sa south kung saan nasakop nila ang teritoryo ng Bir Lafan at Jabal Libni. Samantala, sumalakay naman ang puwersa ng 14,000 soldiers at 150 na mga tangke ng Israeli 38th Armored Division. Ito ay sa pangunguna ni Major General Ariel Sharon. Dito ay nakaharap nilang Egyptian 2nd Infantry sa ilalim naman ni Major General Saadi Naguib. Binubuo ito ng 6,000 troops at 90 battle tanks. Tuloy-tuloy na nasakop ng Israel ang teritoryo hanggang sa Abu Agela. Madaming paratroopers na sundalo ng Israel ang bumaba sa likurang posisyon ng mga Egyptian gamit ang parachutes. Dito na nga nataranta at nagpanik ang Egyptian forces, kaya naman matagumpay na nabuksan ng IDF ang teritoryo ng Katef. Nasundan pa ito ng mahihinit na mga bakbakan ng mga tangke kung saan 40 Egyptians at 19 Israeli tanks ang talaga namang nawasak, pero kalaunan ay nagawa pa ring manalo ng Israel forces. Kahit na malakas pa rin ang puwersa ng Egypt sa Sinai Peninsula, nagpanik na rin ang leader ng mga ito na si Field Marshal Abdel Hakim at iniutos ang pag-retreat ng kanyang mga tropa nang marinig nitong bumagsak na sa kamay ng Israel ang Abu Agela. Ang pag-atras na ito ng puwersa ng Egypt ay mas lalo namang nagpahina sa kanila dahil sa mga sumunod na araw sa pananalakay ng IDF ay mas malalaki ang pinsalang inabot ng mga Egyptians. Sa tulong ng puwersang panghimpapawid ng Israel at ng tila mababang moral na ng mga Egyptian forces, nakuha ng IDF ang teritoryo ng Bin Gafgafa. Imbis naman na habulin ng mga tumakas na Egyptian forces, nagdesisyon ng IDF na kunin ang 3 pang teritoryo sa Sinai Peninsula patungo sa Egyptian mainland kung saan muling nagkasagupa ang puwersa ng parehong panig. Sa teritoryo naman na ito, ay aabot sa 10,000 Egyptian soldiers ang nasawi. Bumagsak sa kamay ng IDF ang Sharm el-Sheikh noong June 7 at Ras Sudar noong June 8. Samantala, noong June 9, 1967, nagawang magkasundo ng 2 panig sa isang ceasefire upang magkaroon ng peace talk sa pangunguna ng United Nations Security Council. Iniiwasang magkaroon ng sigulot ng Israel sa Jordan at Syria bago pa nila simulan ang pag-atake sa Egypt. Nag-alok pa nga sila na maging neutral ang mga bansang ito, pero tinanggihan ng Jordan ang alok na ito dahil sa panunulsol ni Egyptian President Abdel Nasser kay King Hussein ng Jordan na mas malakas daw ang Egyptian force kesa sa IDF. Bago magsimula ang bakbakan, sinubukan pa ng Israel na makipagnegosasyon ng kapayapaan sa Jordan sa pamamagitan ng UN representative, pero tinanggihan ito ng Jordan dahil sinabi nitong paparating na ang kanilang puwersang panghimpapawid. Nagsimula ang pag-atake ng puwersa ng Jordan at Iraq sa West Jerusalem na nauwi sa pagkamatay ng 16 Israel military, 20 civilians at pagkawasak naman ng 900 buildings dito. Dito na nga gumanti ang Israeli forces at ginamit ang Operation Focus kung saan tuloy-tuloy ang ginawang pagsira ng Israel sa military at aviation infrastructure ng Jordan. Ng mga panahong ito, hawak pa ng Jordan ang East Jerusalem, kaya naman ipinwesto ng bansang ito ang kanilang ground army sa UN residency.
Mula dito ay nagpaputok sila sa mga Israeli. Kalaunan ay nagawa naman ng Jerusalem Brigade Battalion ng Israel na makuha ang teritoryo ng mapabagsak at mapatras nila ang puwersa ng Jordan sa Bethlehem. Nang araw din na ito, pinalibutan ng Jerusalem Brigade ang buong Eastern Jerusalem mula sa south sa tulong ng Harel Brigade at paratroopers ng IDF. Sa labanang ito sa Ammunition Hill, naganap ang pinakamatindi, pinakamadugong labanan sa pagitan ng Israel kontra sa fortified forces ng Jordan. Malakas ang puwersa ng Jordan kaya naman halos maubos din ang tropa ng IDF, pero makalipas ang 4 na oras na bakbakan, nagawang matalo ng Israel ang mga Jordanians sa tulong ng mga Israeli paratroopers at ng Harel Brigade. Nang sumunod na araw sa utos ni Minister of Defense Moshe Dayan, pinasok ng IDF ang Old City of Jerusalem kahit natutol ang Israeli government. Tanging mga paratroopers ang nakipaglaban dito sa takot na rin na baka masira ang holy site kung gagamitan nila ito ng malalakas na mga makinarya. Kalaunan, matagumpay na nakontrol ng IDF ang Old City. Nagawa rin nilang makuha ang kontrol sa mga lugar katulad ng Judea, Hebron, Bethlehem at Nablu sa araw na iyon. Samantala, ang nalalabing puwersa naman ng Jordan ay umatras na rin patungo sa kanilang bansa na naging hudyat ng tagumpay para sa Israel. Samantala, napaniwala rin ang Syria na matatalo ng Egypt ang Israel dahil sa advantage nito sa lahat ng aspeto, kaya nagpadala rin ito ng puwersang panghimpapawid para umatake sa Galilee. Nagawa naman itong i-intercept ng Israel. Nagsagawa rin ng mga minor ground assault ang Syria na target kunin sana ang water plant ng Israel sa Tel Dan at Shir Yashub, pero nagawa silang maitaboy ng mga IDF. Dahil sa pagdomina ng Israel, malalakas na puwersa mula sa mga tangke at tila ba kulang sa maayos na communication ng Syrian troops. Nabigo silang sakupin ang mga plantang ito ng Israel. Matapos ito ay itinigil na ng Syria ang anumang planong ground assault sa Israel. Mas pinili ng Syria na subukan na lang ang mga airstrikes sa Israel, pero dahil nga sa operation focus ng Israel, naubos ang halos lahat ng aircrafts ng Syria na siyang dahilan kaya sumuko na ang bansang ito kalaunan. Matapos ito, nagdadalawang isip pa noon ng Israel kung tuluyan ba nilang aatakihin ng Syria na ginagamit noon ng Golan Heights para magsagawa ng opensiba kontra sa kanila. Dahil sa struktura ng teritoryo ng Golan Heights, alam ng Israel na magiging mahirap para sa kanila ang bakbakang ito. Isang military intelligence naman ang nakarating sa Israel tungkol sa weakened position ng Syria sa Golan Heights. Sinamantala ito ni Defense Minister Dayan at iniutos ang opensiba sa Golan Heights kahit na walang authorization sa Israeli government. Nagsimula ang airstrike sa teritoryo ng Syria na sumira sa mga military infrastructures nito at maging sa moral ng Syrian army. Sa pangunguna ni Colonel Albert Mandler, inatake ng 8th Armored Brigade ng Israel ang Golan Heights. Naganap ang madugong bakbakan sa pagitan ng dalawang bansa na nag-iwan ng napakaraming casualty sa isa't isa. Pero dahil sa dominanteng hukbong panghimpapawid ng Israel, nagawa nilang matalo ang Syria at nakuha pa ang kontrol sa mga teritoryo ng Zaura, Kala at Enfit fortresses. Sa central sector naman ay nagawang makuha ng Israel ang Dardara at Tel Hilal matapos ang matinding bakbakan. Sa gabi ng June 9, narating ng Israeli forces ang plateau ng Golan Heights at nakapagpadala na rin sila ng karagdagang reinforcement. Nang madaling araw ng June 9, handa ng puwersa ng Israel na sumugod sa Syria, pero kalaunan nga ay nagkaroon ng ceasefire negotiation sa tinatawag na Purple Line. Noong June 11, 1967, ang lahat ng military actions ay naitigil na at aabot sa 983 Israelis, 15,000 Egyptians, 700 Jordanians at 2,500 Syrians ang nasawi sa digmaan na ito. Nakamit ng Israel ang pinakamalaking tagumpay kontra sa pinagsama-samang lakas ng bansang kalaban nito. Kalaunan ay sinakop na nga nila ang Gaza Strip, Sinai Peninsula, West Bank of Jordan River, kabilang ang East Jerusalem at maging ang Golan Heights. Dahil dito ay aabot sa 1 million Arabs ang napasailalim sa kontrol ng Israel sa mga bagong teritoryo na nasakop nito. Ang tagumpay ng Israel sa bakbakang ito ay dahil na rin sa mga napakagaling na military leadership, better preparation of troops at accurate military intelligence. Pero ang tinaguriang Six-Day War ay hindi naging kahuli-hulihang labanan ng Israel sa digmaan.
6 na taon ang makalipas, nasabak na naman ang Israel sa digmaan. Sa kasalukuyan, makalipas ang 56 years, muli na namang nahaharap sa isang digmaan ng Israel kontra naman sa militanteng grupo ng Hamas na tila ba magtatagal pa dahil na rin sa iba't ibang factors na nakakaapekto sa kaganapang ito. Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba at para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. Like mo na rin ang ating videos bilang suporta. Muli, ako po si Royce at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.